At magluluto nga pala ako ng nilagang mais na may pata ng baboy dahil mas marami nga yung mais kesa sa baboy. Bale, hinugasan ko nga lang ng mga 3 beses itong karne na ating gagamitin at nilagay ko na nga din sa paglulutuan. At pagkatapos ay sinimulan ko na nga rin baak-bakin itong mga mais na ilalagay nga natin dito sa nilaga. Noong una nga ay hirap na hirap pa ako sa pagbabaak nitong mga mais. At nagtatalsikan pa nga sa mukha ko yung mga katas, pero nung bandang huli ay nakuha ko na nga yung teknik ng pagbabaak. At syempre, isinabay ko na nga pala ang paglaga dito sa mais at saka sa pata ng baboy dahil nga mahirap-hirap itong palambutin. At bukod sa roon ay para naman nga mas maging mas masarap itong sabaw natin dahil mas matagal ilaga ay mas malasa. Syempre pagkatapos ay nagayak nga lang ako dyan ng 2 piraso ng sibuyas dahil yan nga lang ang rekadong ilalahok natin. At isinunod ko na nga ding hugasan itong pechay na ilalahok natin dito sa nilaga. At bale hinugasan ko nga lang yan ng maayos at hinugasan nga ng isa-isa dahil nga baka nga may nakasingit pa na lupa. At syempre naglagay na nga din pala ako dyan ng paminta, magic sarap at saka ng patis. At dahil nga maraming sabaw itong ating nilaga ay inutusan ko nga muna si Ali na bumili nga sa tindahan ng Knorr Cubes. At bale 2 Knorr Cubes nga pala ang nilagay ko dyan para maging mas malasa at mas maging lasang baboy yung sabaw. At nang sa ganun ay mas masarap itong higupin. At syempre naglagay din ako ng 2 piraso na green na sili para mas maging mabango. At pagkatapos ay inilagay ko na nga din itong mga pechay. At bali maghihintay lang tayo ng ilang sandali dahil nga mabilis maluto itong mga dahon ng pechay. At pangit din naman kung ito ay ma-overcook. At talagang napakaswabe nga ng pagkakaluto ko dito sa nilaga dahil nga napakalambot ng mga baboy natin. At ikaw ba naman ang pakuluan ng halos 1 oras pag hindi ka ba naman lumambot? At luto na nga yan mga mare, kaya naman pagkapatay-patay ko ng apoy, isinabihan ko nga itong si Alili na maghain na para naman sabay-sabay na nga kaming makakain. At bukod nga sa roon ay mas masarap nga itong higupin kapag nga mas mainit at napapaso nga ang iyong dila. At bago nga kami kumain ay inutusan ko nga muna itong si Alili na kako ay gumawa nga ng sausawan na patis at kalamansi na may sili dahil nga mas masarap kumain kapag may ganito, kapag nilaga ang ulam. Tapos ang kapartner ba nitong nilaga namin ay bagong ani na palay, kung kaya't naman napakasarap ng kain. Yung tipong di mo na kailangan ng ulam dahil nga masarap na yung kanin. O kaya kahit nga tuyo ang ipares mo dito ay talagang mapapa-unli rice ka. At bali yung kanin nga pala namin dyan ay sariling ani nila Ali at yung tatay niya nga ang mga nagtanim. At talagang kitang-kita nyo naman na napakalambot ng pagkakalaga ko dito sa pata ng baboy. Yung tipo talagang hindi na mahihirapan yung ngipin mo. At yung tipong di mo na kailangan ng effort dahil nga naglalagas-lagas na. At kain tayo mga mare! At bali 4 nga pala kaming magkakasabay kumain ngayon dahil nga nandito din si Cyrenel. At dahil nga bagong braces itong kaibigan namin ay for the sabaw lang ang first son. At pagkatapos naming kumain ay wala pala kaming baso. At syempre dahil nga kami ay masisipag at nabusog na rin kung kaya't nakakatamad namang tumayo. Kaya naman itong cute na tabo na ang ginamit namin sa pag-inom nitong juice. At syempre alam kong may masasabi kayo kaya uunahan ko na kayo. Malinis po yung tabong yan. Kita nyo naman may price pa. At yun lang. Bye-bye mga mare!